Habang nasa biyahe, may napulot akong cellphone at may sakay pa akong pasahero. Bigla akong napansin ang isang cellphone na nalaglag sa gitna ng madilim na kalsada at sa kabilang gilid ng daan ay may mga estudyante nagmamadaling umuwi. Baka sa kanilang muka ang pagod at pagmamadali. Sa dami ng taong naglalakad, anumang sandali ay maaari itong masagasaan, maagaw o mapulot ng mas nangangailangan dahil sa hirap ng buhay. Ganun pa man, hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang may-ari ng cellphone. Ang tanong, nasaan na kaya siya? May dala kayo cellphone? May dala kayo cellphone? Hindi siya? Hey! Cellphone mo nalaglag? May cellphone ka? Meron, cellphone nalaglag. Ay, inyo to. May dala kayo cellphone? Ay, gago! Buti nga mo siya nakakita. Doon sa may ano banda, simbahan. Pero alam, salamat po. Kanya yun eh. Kaya pala walang dalating cellphone. Bago may cellphone mo. Lagay mo sa bag mo. Huwag mong ilagay sa Kala ko cellphone kasi nakalagay sa bag ko. Wag dito. Wag sa mga bulsa. Dito sa loob. Gusto ko yung likod eh. Nakita ko kayo eh. Ha? Yan! Salamat siya. Salamat po. Oo. Ingatan niyo yung gamit niyo. Nawawala yung mga magulang mo. Hindi ka kayo cellphone. Nawawala nyo na. Bago matapos ang video na ito mga tropa, meron lang akong gustong i-share sa inyo isang salita sa Biblia sa Lucas chapter 16 verse 10. Ang talatang ito ay dapat mangibabaw pa rin ang pagiging isang tapat at paggawa ng mabuti. Kahit mahirap ay magbubunga ng kapayapaan ng loob at biyaya. Ito ang paalala na kapag pinili natin gumawa ng mabuti sa maliit na pagkakataon, inihahanda tayo ng Diyos sa mas malalaking tungkulin at pagpapala.